Kamusta pong muli mga kababayan? Hello po, sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Magandang umaga po sa inyo, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan masulok ng bansa o mundo tayo naroon? Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, samahan niyo po ang inyong lingkod, si Kamano po, magkomentuhan po tayo. Komentuhan po natin to mga kababayan, itong pahayag po ng Pangulo at ng kanyang anak na congressman na si Sandro Marcos. Unahin po natin ang pahayag ng Pangulo na talagang handa daw po siya, handang magpatawag na special session kung hihilingin daw po ng Senado dito po sa impeachment ng Vice President. Handa na po siya. Kung hihilingin daw po o hihingi ng permission ng Senado, ay magbibigay po siya ng special session. Pakinggan po natin ang balita. Ibang klase po, no? Ibang klase. Talagang alam mo yung kanya sinasalita about dun sa ayaw niyang ma-impeach ang Vice President. Pero ngayon, porsigido na. Kung hihingi ng special session ng Senado, ay magbibigay na siya. Ibang klase, no? Kaya nga sinasabi ni dating Pangulong Duterte, ay tumutugma yata. Weak. Kaugnay po niyan, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handa itong magpatawag ng special session para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung sakaling hilingin ng Senado. Ayon naman kay dating Senate President Franklin Drilon, kung gagawin ito ng Pangulo, hindi ito maaaring questionin ng kahit sino. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Pupwede nga ba ang special session para masimulan na talaga ng Senado ang proseso sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Kahapon kasi sinabi ni Senate President Francis Escudero, kinakailangan ng sesyon para makonvene ang impeachment court. Matatandaang nag-adjourn na noong Miyerkules ang Senado at hindi natalakay ito sa plenaryo. Para mag-convene ang impeachment court, kailangan may sesyon ang Senado. Para manumpa ang impeachment judges, kailangan may sesyon ang Senado. Bagaman ang trial pwede mag-proceed kahit na recess, tulad ng nangyari kay dati at yumaong Chief Justice Corona, dapat ito'y masimulan, makonvene at mapanumpa ang mga judges kapag may sesyon. So kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay ito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado. Pero sabi ni dating Senate President Franklin Drilon, pwedeng remedyo ay magpatawag ang Pangulo sa Kongreso ng special session para magampanan ng Senado ang constitutional duty para sa impeachment. Ang pagpapatawag daw sa Kongreso para mag-special session para matalakay ang impeachment ay sole prerogative ng Presidente na hindi raw maaaring questionin. Pero tanong ni Escudero kay Drilon, ano ang problema kaya kailangan ng remedyo? Naihain daw ang impeachment sa Senado ilang oras bago sila nag-adjourn. Kulang daw ang oras para ito ay makonsidera. Sa pagpapatuloy daw ng sesyon sa Hunyo ay aaktuhan nila ito. Susundin ang legal na proseso at hindi rin daw nila ito mamadaliin o iaantala. Ang Pangulong Marcos Jr. tinanong na rin kahapon tungkol sa special session. If the senators ask for it, yes. Again, sila ang magde-decide. Hindi kami ang nagde-decide dito. If the Senate President calls me up on the telephone, the senators, kinausap ko yung mga senator kung pwede ba mag-special session. Sure, gagawin ko. Pero kung wala silang request na ganun, ibig sabihin, may iba pa silang ginagawa. They're not yet ready. It is up to them how they decide to have their trial. When they have their trial, what are the rules for the trial, how they will conduct it. Sakaling mapatunayan ng impeachment court na guilty si Vice President Sara Duterte, sabi ni Escudero, ang parusa tanggal sa pwesto at absolute perpetual disqualification para humawak ng public office, ihalal man o i-appoint. Ang isa pang tanong ngayon, paano pipili ng papalit sa mababakanting posisyon? So pwedeng pumili si Pangulong Marcos. Alam na naman natin yon. Plano na naman po nila yon. Tingnan niyo po ang Pangulo. Humiling lang daw po. Pag humiling po ang Senado ng special session, ay bibigay naman po niya, mga tambay. Pero, noong unang mga pahayag niya, ay hindi po siya pumapabor sa ginagawa po impeachment. Ngayon po, iba na po ngayon. Kasi
iba po yata ang tama ngayon. Iba na po ang tama. Ito po, sunod po natin yung anak. Like father, like son. O like son, like father. O like father, like son. Tingnan po natin. Ito naman po ang katwiran ng anak. Well, katulad po sa sinabi ng ating Pangulo ay nung nagpirmahan na sa impeachment complaint ay tinanong ko siya kung ano bang advice niya. And tama naman yung sinabi niya. He said, do your duty as a congressman and uphold your oath to the Constitution that you swore to protect. And it's my constitutional duty to go through the impeachment process as an elected representative. Now, as to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Alangan naman kung sasabihin mo, kukukain mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. That should come as no surprise. So that's why I was the first one to sign. As to the allegations that I was the one who spearheaded the movement for the fourth complaint, katulad sa sinabi ng Pangulo, I think people give me too much credit. I was given the opportunity to sign, and I did sign, but I did not spearhead any movement, or I did not... Yan po, ang pahayag naman po ng anak ng Pangulo, mga tambay, si Congressman Marcos, si Sandro. Mga tambay, nakita niyo po yung kanyang dahilan. Sino daw po papayag na hindi pirmahan yun? Sino kaya ang hindi papayag, mga tambay? Kung papapatay daw po at pauhukay ang lolo sa libingan at papapatay ang kanyang ama, ang kanyang ina at ang speaker, mga tambay, ipapapatay. Talagang congressman, nagpapakabobo, tanga. Gago na rin po ang anak ng Pangulo. Hindi niya alam ang nangyayari. Para bang sila pa ngayon yung pamilya pa ngayon ang talagang binigyan ng problema ng Vice President. Sila pa ngayon ang nalalagay sa parang sila pa inaapi at pinagbabantaan. Unbelievable talaga ang politika. Ganito po pala mamulitika ang mga Marcos Romualdez. Isama na rin po natin Araneta. Ganito po pala sila mamulitika. Talagang gagamit po yata ng mga kasinungalingan. Ano lang po natin. Di po ba? Hindi naman po ito bobot, gago, tanga siguro. Hindi, nakakita naman niya po yata o napanood ang statement ng Vice President kung paano niya po nasabi yun. Sa galit niya, sa ginawa sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa kabila ng ibalik kayo sa pwesto, kasama ka. Ibalik kayo sa pwesto ang tatay mo. Ibalik bilang maging Pangulo. Niligawan nyo ang Vice President. Binudol nyo ayon sa Vice President. Tapos pati buhay niya nanganib. Tapos ngayon, ginawan nyo ng mga kung ano-anong issue para ito'y mapabagsak. Di po ba? Pati buhay niya nanganib. Bilang isang Vice President, tao, babae, ano masasabi niya? Di ba? Mga wala kayong utang na loob. Di po ba? At yung ginawa niya, buhay niya unang nanganib. At hindi niya pinagbantaan mismo ang pamilya mo, Sandro. Ano sabi ng Vice President? Kung mamamatay siya, idadamay na rin sila. Dahil patay na siya. Dahil ayaw niyang matulad ang kanyang buhay sa nangyari daw doon sa dating senador, Benigno Aquino, na namatay na walang kalaban-laban. Di po ba? Hindi ka ba bobo? Ganun talaga politika yan. Nakabalik sa kapangyarihan Ayaw na nilang mawala ito. Sabi nga ng Vice President, di ba? Nung makabalik sa kapangyarihan daw sila, ayaw nang mawala dahil sa kapangyarihan, pera. May kasama pa raw bonus na droga. Di po ba?
At itong presidente naman, nakita naman po natin, magbibigay pa ng special session at sinasabi po ngayon ng parang advisor na po nila, ang sinusuka rin po ng taong bayan na dilaw na dilaw. At isa po ito sa nagpatalsik sa kanyang ama, sa dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Siyan, si Drilon. Isa po yan, grupo po niya nagpatalsik sa nung People Power, di ba? Yung People Power 1, mga tamay. Yung EDSA, yan, si Drilon. Ngayon, advisor pa po ngayon si Drilon, mga tamay. Gigil na gigil po, mga bayan. Parang ayaw na po maintay ni Drilon. Hindi na po maintay ni Drilon ang June, mga tamay. Si Escudero, naguhugas kamay pa, mga tamay. You know, nakita naman po natin ang galawan nila. Talagang gustong-gusto naman talaga nilang ma-impeach ng Vice President kasi nakahanda na po ang papalit dyan eh. Nakita nyo po, mismo, di po ba? Tatanggalin na nila sa pwesto at never nang mabigyan o makabalik pa sa pwesto yan. Absolutely wala na. Kakasuhan nila, nakakasuhan yan eh. Di ba? Tatanggalin sa pwesto, kakasuhan pa yan. Ganyan po ang ginagawa po nila, di ba? Napakarami na po nilang ginagawang ganyan. Nakikita natin. At diyan lang po tayo dinala ng 3 taon. Katulad po niyan, di ba? Nasaan po ang mga programa pinagmamalaki nyo sa amin na ang Pilipinas ay magiging world class? Saan po ba tayo nagiging world class? Sa korupsyon, sa droga, sa krimen, at sa nagbabalikang mga NPA, CPP, NPA, NDF na pagkikita na namin ngayon. Napaka-powerful na po yata nila ngayon sa inyo. Magkakasama na po yata kayo ngayon. Ibang klase kayo. At ano ang maasahan natin sa ganitong klaseng presidente, mga kababayan? Walang isang salita. Di ba? Yung sinasabi ni Cathy Binag, laging bangag. At sinasabi naman ni dating Pangulong Duterte, mahirap maging presidente, ang isa daw pong weak leader. Nakita niyo po, pabago-bago. Pabago-bago ang kanyang statement. Pabago-bago ang kanyang diskarte. Walang isang salita. Walang isang salita ang presidente. Nakita niyo po. Kaya yung ginagago lang niya po, niluluko lang niya po ang mga Pilipino. Ginagawang bobo ang mga Pilipino. You know, sasabihin niya noong mga nakarang araw, ngayon iba naman ang kanyang sasabihin. Iba naman ngayon ang kanyang paniniwala. Noong unang paniniwala niya, hindi dapat ma-impeach ang Vice President. Ngayon, kailangan na ma-impeach. Kung kinakailangan daw na magbigay pa siya ng special session sa mga senador o sa Senado, ay gagawin pa niya. Ganon katindi, di ba? Matinding presidente. Maayos ang kanyang utak at pamumuno sa ating bansa. Mga kababayan, dinala po tayo ng presidente kasi nakita niyo po, kasi iniiwas niya po yung ulo nila ngayon eh. Yung ulo po nila, sa totoo lang, komento na inyong lingkod, dinadala na nila sa impeachment ang issue. Tinatanggal na po nila ang issue. Pilit po nilang pinagtatakpan ng issue po. Unang-una po ang 2025 national budget. Pangalawa po, ang ginawa po nila sa PhilHealth, na mababang karote na po ang PhilHealth sa ginawa po nila. Hindi po bababa yan sa 89 billion. Nakakuha na po sila ng 60 billion, kumulang mahigit. At ang ginawa po nila sa SSS, GSIS, at nasaan na rin po kaya ang pinagbentahan ng airport. Nabenta po ang facility ng airport natin. Ayon po sa ating mga subscribers yan. Nasaan din kaya pinagbilan yan? At nasaan din kaya pinagbilan ng ginto sa Central Bank? At nasaan din po kaya ang investigasyon ng 5,500 flood control, mga kababayan? At marami pang iba. Nasaan na rin po kaya? At yung pinagmamalaki po ni Sandro na kanya pong achievement, unang pagpasok lang po, kaupo pa lang po ng kanyang tatay, ay minadali na po nila sa Kongreso ang pinagmamalaki po ni Sandro Marcos, ang kanya pong anak na congressman. Di ba? Urgent na urgent po ang Maharlika Investment Fund. Kamusta na kaya yan, Sandro Marcos? Kamusta na kaya ang iyong legacy na Maharlika Investment Fund? Nakita niyo po, ito pong bagong Pilipinas nila, puro pera po. Sa pera po tayo dinala. At napakalaki pong issue nila sa korupsyon na walang investigasyon.
tanging sa Vice President lang. Kaya po, kailangan po nila itong madaliin eh. Kaya lang sa ginagawa po nila, dahil nga po wala silang kapanapanalo sa Vice President, kung dumating ang 2028, hindi po mananalo yan. Kahit si Sandro pa ang ipanlaban po nila, hindi po mananalo sa Vice President yan. Malabo pa po sa sabaw ng pusit nila yan. Saka si Sandro, hindi pa naman po tutugma rin. Kahit po sabihin natin tugma ng edad niya dahil bata pa yan, yung inihiling naman po ng edad, di ba, sa pagiging presidente, I think hindi po yata kailangan na bumaba sa 40 o 45 years old pataas ang presidente kung hindi nagkakamali ang yung lingkod. Mukha pong wala naman pong 40 years old pa si Sandro. Mga kababayan, kung hindi nagkakamali ang inyong lingkod. Kung nagkakamali naman, pagpatawad nyo po. Ito po mga kababayan, di ba? Itong pamahalaan na ito, sanay na sanay po magsinungaling. At hindi po sanay tumingin sa mga ginawa po nila sa nakaraan. Ito pong pamahalaan ito. Itong pamahalaan natin ng Bagong Pilipinas, hindi po marunong lumingon sa pinanggalingan. Di ba? Ano po ba sila nun? Ibalik tanaw lang po ba natin? Ano po bang klase po silang politiko nung panahon na po na hindi pa sila presidente? Di ba? Sinusuka nga ang kanilang pamilya. Sinusuka sila ng dilaw, yellow, pink, liberal, at lalo-lalo na ang Makabayang Black at CPP-NPA. Sinusuka ang kanyang pamilya. Yan ang legacy nila, history. History nila yan. Hindi nga siya. Di ba? Nananalo lang po sila hanggang saan lang po. Hanggang probinsya nila. Mayor, gobernador, congressman lang. At hanggang senador nananalo sila. Pero nag-attempt po na lumaban vice president po ang Pangulong Marcos ng ngayon na walang utang na loob. Talo, olat siya kay Leni Robredo na hindi po kilala ang kanyang aplidong Robredo. Hindi po kilala sa buong Pilipinas. Di ba? Congressman ang tumalo sa kanya na nasa Bicol ang probinsya. Di ba? Isang Marcos tinalo, hindi nanalo sa Vice President. Di ba? Hindi siya nanalo sa Vice President nung tumakbo siyang Vice President kay Leni. Di ba? Kaya lang po siya nanalo bilang presidente kasi nag-give up ang BP Sara. Niligawan po nila ng kanyang manang Aimee. Niligawan ng manang Aimee ang Vice President. Kasama po sila. Grupo po nila, Romualdez, Marcos, Araneta, ay talagang grabe po ang panliligaw nila para po makasama po nila at maging unit team daw ang sinasabi. Pero ano po ginawa nila? Walang mga utang na loob. Saan po nila dinadala ngayon? Yung galit ng Vice President sa ginawa nila, sa kabila ng nakabalik sila sa pinakarurok ng tagumpay bilang Pangulo, ano po ginante? Di ba? Buhay ng Vice President nanganib, tanggalan mo ng mga security, gipitin mo, tamnan mo ng confidential fund na galing sa opisina mo, Office of the President, galing ang confidential fund, ginawa naman ng Vice President na kanyang tungkulin bilang yung kanyang request na magkaroon ng confidential fund, panlaban sa mga Pilipino na binibigyan ng problema, kauna-unahan ng mga kaliwang grupo, CPP, NPA, NDF, terorista. Ginagamit niya sa ating mga anak. Di ba? Lalo nung siya ay maging DepEd Secretary, talagang tinutukan niya, ang mga nagre-recruit sa ating mga anak. Di ba? Kaya nga, hindi po papayag ang mga makakaliwang grupo na maupo yan. Sila po ang number one. Talagang tatargetin nilang ma-impeach yan. Nangyayari po ngayon. Nagagamit po ng gobyerno natin yan. Ang CPP, NPA, NDF at Makabayang Black. Dahil nga po, agenda nila yan. Kasi unang-una, hindi nila kaya dahil hindi nila nakuha. Hindi nila napapayag sa gusto nila ang Vice President na dalhin tayo sa malawakan, sindikato yata na korupsyon sa ating bansa. Di ba?
nakita ng Vice President kung gaano po sila katalamak daw sa pera ng bayan. Kaya nga, nakakalungkot lang, mag-ama, parehas na parehas po. Ang ugali ng amas at ang anak, parehas po. Mga walang utang na loob, mga kababayan. Walang mga utang na loob sa mga Duterte. Traidor sa mga Duterte at sa bayan yata, mga bayan. Ibang klase, no? Kaya dito po sa nangyayari, ginagawa po kasing tanga at bobo ang mga Pilipino. Hindi po ba alam ng mga Pilipino ang mga pinagagawa nyo? Pinagagawa nyo sa 3 taong puro pangako, puro kaperahan. At ang pinaggagawa nyo sa mga Duterte, lalo sa Vice President, ginagawa nyo kaming tangat bobo, hindi namin alam ang ginawa nyo, yung history nyo. Alam namin ang history nyo, lalo sa pagiging kung gaano nyo ginawa o pambubudol, history ng pambubudol nyo sa Vice President. Alam namin, umpisa pa lang, alam na namin. Kaya wag nyo kaming bobohin na ngayon, nagpapa-interview kayo dahil alam namin, napakalapit nyo sa mainstream media. Lahat ng mainstream media, halos, hindi naman lahat. May natitira pang gakulangot dyan na hindi nyo nakukuha. Pero, nakita nyo po, dinadala ka tayo para tayong walang kaalam-alam. Lalo ang anak, pinagbantaan daw ang buhay ng kanyang ama. Pero, yung ginagawa sa Vice President, unang pinagbabantaan ang buhay. At yun ay warning ng Vice President kung may mangyayari sa kanyang buhay katulad na nangyari sa senador na namatay, hindi man lang nakatuntong ang lupa sa bansang Pilipinas. Sa eroplano pa lang ay tinodas na. Ayaw mangyari sa kanya yan ng Vice President. Dahil sino ba ang naghahangad sa kanyang posisyon? Sige nga, sino? Di po ba? Sino? Pag siya'y natanggal bilang Vice President, sino po ang makikinabang? Di po ba ang Senate President kauna-unahan? At nahandyan din po ang Speaker of the House? Mga senador at mga congressman ang makikinabang. Kaya nga, pinipilit nila dahil wala na silang kapanapanalo. Wala silang kapanapanalo bilang presidente sa Vice President Sara Duterte. Kaya kailangan nilang pilitin ma-impeach yan. Tanggalin. Kaya nga, nakita nyo po, pati si Drilon, alam din kasi ni Drilon na hindi na sila makakabalik ang mga dilaw, yelo, liberal sa Pangulo. Kaya kailangan na nilang gumamit po, sumama na, maki-join force na. Dahil nakita naman po natin yung pinsan niyang mayor, absolutely pardon, involved sa droga, nagtago ng 7 taon. Di ba yung kanyang pinsan? Nung una, bumabanat pa yan sa Pangulong Marcos nung mabigyan ng absolutely pardon. Di ba? Ngayon, mabango na. Pero kasama siya sa nagpabagsak at galit na galit sa pamilya Marcos siya, si Drilon. Kaya mga kabayan, nakita po natin ang ating Pangulo ngayon. At nakita rin po natin ang kanyang anak, mga kababayan. Talagang hindi marunong tumanaw ng utang na loob, pagpapasalamat ang pamilyang ito, mga kababayan. Ito na po, nakita na po natin ng ating dalawang mata, nakita po natin ang pamilya Marcos. Ito po pala ang kanilang generation. Ito po ang generation kasi hindi po natin halos nakita ang kanilang ama. Pero ngayon, kitang-kita po natin ang pamamahala ng anak at ng apo, mga kababayan. Unang-una, hindi marunong tumanaw ng utang na loob. At walang isang salita, mga kababayan. At pangatlo, may issue ng droga. Pang-apat, may issue din na weak, mga kababayan. Ay, nako. Kaya po, protektahan po natin ang ating Vice President. Lalong-lalo na po, nakikita po natin, talagang niluluto na po nila. Mga kababayan, nilalaro lang po tayo ni Senate President Escudero. Mga kababayan, nilalaro lang tayo, mga kababayan. Kung hindi man ito ituloy ni Escudero, pero itutuloy daw po ito sa 20th Congress sa June po, mga kababayan. Kaya po ang gagawin po natin ngayon,
Lahat po ng pambato po ng bagong Pilipinas, gawin po natin, kamukha po nung ginawa natin nung panahon ng dilaw, liberal, pink, diretso sa inidoro, mga kababayan. Kasi ngayon, magkakasama na po lahat sila ngayon, mga kababayan. Magkakasama na po ngayon. Nakita na po natin ngayon silang lahat magkakasama. Kaya pala hindi umaasenso ang ating bansa, mga kababayan. Hindi pala talaga aasenso. Talagang dadalhin tayo sa puro korupsyon. Dahil magkakasama po pala sila magkakasabwat po pala silang lahat. Pula, pink, yellow, liberal, makakaliwang grupo, CPP, NPA, NDF, makabayang black. Meron pang media, di umano. Yan po. Paano po aasenso at uunlad ang ating bansa? Nahandyan pa ang mga oligarko na protektado rin sila. Di po ba? Isip-isip po tayo, mga kabayan. Huwag po tayong pumayag. Ang Vice President, nagsalita na po. God save the Philippines. At isa pa, tututok din po ang Vice President sa COMELEC, mga kababayan. Huwag po tayong pumayag. Huwag po natin ibigay ang ating bansa sa kanila. Tumulong po tayo sa Vice President. At syempre po, huwag po tayong mawala ng pag-asa na andyan po ang nasa itaas. Kaya po nasabi ng Vice President dahil hindi po natutulog ang Diyos. Di ba? Kaya nga po, God save the Philippines. The Philippines. God save the Philippines. Muli po, mga katambay, huwag po tayong magpaluko at magpabudol muli sa kanila. Bumoto po tayo ng tama. Ibasura po natin ang grupong ito. Nagsama-sama na. Maraming salamat po, mga kabayan, sa mga nagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Paalam. Maraming salamat po. Ingatan nawa.